Pansinin niyong mabuti kung anong klaseng mga politiko ang nagpapatakbo sa ating bansa na hindi malaman kung dapat pa ba tayong magtiwala sa mga ito o niloloko lang tayo sa mga pahayag nila. Upang maniwala tayo sa kanilang pagpapatakbo, kung inyong mapapansin na tila ba hindi leader ng bansa ang nagsasalitang ito, ngayon maniniwala pa ba kayo sa sinasabi ng taong ito na mahirap daw ipakain ang galing sa nakaw ng korupsyon? Kung ang presidente ng bansa ay wala sa ayos sa salita, na hindi mo alam kung pinag-isipan ba niya ang kanyang sinasabi sa halip na mahikayat tayo sa kanyang mga sinasabi, ay napagtawanan lang ito. Kaya binanatan ito ni Madarahug na isang kritiko ng Administrasyon Marcos. Eto, panoorin nyo. Ang lakas mo mag-trip, sir. Ang bagal mo na magsalita. Nangyari. Sibag talaga na public servant ay ang ating mga guro. Ang bagal. Dahil bukod sa inyong trabaho sa eskwelahan, kayo ang yun ang sinasabi ko, kayong gumagawa ng turi-turiladang pansit para mampakain doon sa mga mambisita. Na kayo yung mga nasusugatan na yung mga daliri sa kakatamtax doon sa mga tablecloth para may magandang uupuan ng ating mga bisita. Kayo ang lahat. Sabi ko, wala naman sa yung mga pinupuntahan kong ibang bansa, wala ka namang nakikitang ganun. Dito talaga sa Pilipinas, iba ang mga ma'am at saka mga sir, ang ating mga teacher natin. Maraming salamat sa inyo. Presidente natin, ha? Ang bagal mo siya, ha? Parang ayos ka lang, sir. Nakakaduda ka, sir. Nakakaduda ka talaga. Ayaw kong gawin talaga ito, pero nagdududa na ako, sir. Mukhang may kakaiba. Sayang ang bayot. Si Pangulong Bongbong mismo nagsabi sa akin yan eh. Alam mo yung pera sa nakaw? Hindi mo pwede pakain sa anak mo yan eh. Ang karma lalabas sa mga anak mo. Wala sa dibdib ko na ang anak ko na ipapakain ko sila ng pera na galing dito sa corruption na to. Tila nauulit ang kasaysayan ng pamilya Marcos. Yan ang pahayag ni dating Presidential Anti-Corruption Commission o PACC Chairman Greco Bellica sa panayam ng SMNA News. Giit ni Bellica, maraming pagkakahawig sa mga nangyari noong panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. na isang diktador at sa panunungkulan ngayon ng kanyang anak na si Marcos Jr. Alam niyo ba na si President Marcos Sr. nung maaus ay 68 years old? Si President Marcos is already 68 years old now. Ngayong 2026 ay ka-40 taong anibersaryo ng EDSA People Power 1 kung saan napatalsik ang Marcos Sr. regime dahil na rin sa labis na abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Dahil dito, napilitang lumikas patungong Hawaii ang pamilya Marcos. And when his father was ousted, that was 1986. 40 years ago, 2026. One generation. Ibig sabihin, the 40th year is the judgment year. Ayon pa kay Bellica, tila ginagaya ng kasulukuyang gobyerno ang pagpapakulong sa mga katunggali sa politika. Noong panahon ng martial law, marami sa mga katunggali ng mga Marcos ang pinabilanggo. At ngayon, naniniwala ang dating PACC chairman na nararanasan din ito ng mga kritiko ng kasulukuyang administrasyon. Yung ginagawa ni President Marcos Sr. noon na pinakukulong yung kanyang mga kalaban, ginagawa rin ni President Marcos Jr. ngayon, pinakukulong yung kanyang mga kalaban. Una na niyang pinakulong si Pastor Kibuloy, pangalawa niya panulukulong ni President Duterte, at sinusunod na niya na to sila Senator Bong, Senator Bato, at malamang isasama pa niya si VP Sara. Binigang diin ni Bellica na kung si dating Pangulong Cory Aquino ang pumalit noon kay Marcos Sr., nakikita niyang isang babae rin ang susunod na mamumuno sa bansa sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. Para sa kanya, hindi ito aksidente kundi isang divine intervention o tadhana dahil sa tindi ng isyu ng korupsyon kay Marcos Jr. Naniniwala rin siya na sinisingil na nakasaysayan ng Pangulo, lalo na't kapansin-pansin ang labis sa pagpayat nito. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacanang na maayos ang kalusugan ng Pangulo. Ayon sa palasyo, patuloy ang kanyang paglakas matapos ma-diagnose na may diverticulitis o pamamaga ng bituka dahil sa impeksyon.
Noong 1986, ang pumalit sa kanyang ama, babae. Ngayon, 2026, ang nakapustura na pumalit sa kanya, babae din yung vice president niya. So, ibig sabihin, itong si President Marcos, hindi na ito coincidence ito nangyayari. Ito po ay ang Diyos kumakatok niya sa kanya at ang kasaysayan, sinasalamin na ang kanyang nakaraan. Tapos nagkakasakit pa siya, namamayat pa silang lahat. Sector, paano po yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagko-commute, sir, but nagda-drive? No, this is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for originally Filipinos. So that's the. Sir, the fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them? We just have to, and that's why we have the authority for the excise tax. Those who to move the excise tax. That's why we have asked for several. But what we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has nagko-conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to worry. Na our vendors are populating and they are keeping the prices down at normal from what they were maybe a month ago. Pareho pa rin. So that's what we need to. Isipin nyo piso, pinansila. Pero yung mga oil company na halos 20, 23, 24 pesos per liter ang itinataas. Bakit hindi niya makansila itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo? Pagbabanta ng grupo, ang samahan ng mga jeepney operator may paalala sa gobyerno tungkol sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda. Hindi kami para magpasalamat. Na dapat ibibigay talaga ng gobyerno yan, ang pusa. Hindi pa kami yung sasabihin nila ayuda. Thanks God pa kami. Na para sa ganun, ayuda. Sabihin ayuda. Magkakandara pa kami, hindi. Dapat kayo binabahay-bahay nila yan eh. Para maramdaman nila yung tao rito sa baba, sa laylayan. Kung ano na ang buhay ngayon, kung ano yung sitwasyon. Kasi wala na eh. Tulog ang gobyerno. Walang kwenta ang gobyerno.